Mamitan niya, mamitan. Sama tayo eh. Subuhin natin ulit yan ha. Sino umiyak? Sino umiyak? Naiyak din ako niyan. Sorry. Tsaka lang nararamdaman ni Carlin yung breakdown nung makita niya eh. Diba? Nagbe-breakdown ka talaga pag nakita mo yung ganyan eh. Halos 4 na buwan ay nakakalipas simula nang abandonuhin itong pinapagawa naming bahay ng contractor namin na si Engineer Mike. Sobrang sakit makita, syempre, dahil hindi lang pera yung ninakaw sa amin. Pati yung pangarap namin na bahay para sa pamilya ko, yung ninakaw. Halos 4 na buwan din kaming hindi makatulog ng maayos. Ayaw namin silipin yung bahay dahil nagpa-flashback sa amin yung hirap na pinagdaanan namin para ipundar to. Tapos pinabayaan lang ng ganito ng engineer namin na si Mike. Makikita nyo, punong-puno na ng mga halaman, ginugubat na yung lupa namin. Tapos talagang parang wala ng buhay. Hindi namin maiwasang mainis ulit, ma-depress, maalala yung mga masamang nangyari kasi kahit na gusto naming mag-move on. Nahirapan talaga kami mag-move on kasi siyempre nanganak ako, di ba? Nanganak ako, tapos pagkapanganak, doon namin nalaman na tinaguan na pala kami nung engineer namin. Tapos siyempre nag-recover pa ako, inisip niya yung mararamdaman ko, yung postpartum depression, baka magkaroon ako, kaya talagang hindi pa muna namin dinalaw ulit to at saka hindi namin muna talagang hinarap yung problema kasi naawa kami sa baby namin eh. Kasi parang pinanganak siya eh, dapat masaya kami, dapat sa kanya yung focus namin. Kaya yun muna inisip namin. Kaya hindi rin to nagtuloy-tuloy kasi syempre dun sa ginawa ni Engineer Mike, isa pang naging problema. Syempre kailangan kasuhan siya. Hindi nga niya nilalabas yung attorney namin para i-accept man lang yung demand letter na pinadala. At ngayon, kailangan talagang hanapin na siya kasi nagtatago na talaga eh. Dati kinakausap pa kami kaya nanahimik kami. Sabihin na natin lablab na. Kinausap kami ng kapatid ni Engineer Mike. Nakipagkita sila kay Yvonne, di ba? Kaya nanahimik kami kasi kumbaga parang areglo. Willing silang na magbayad unti-unti at kami umokay naman kami sa areglo pero hindi naman nasunod yung ipinangako nila. Hindi na nila kami sinasagot, tinaguan na kami ni Engineer Mike kaya itutuloy namin yung rolling na yung kaso ngayon. So, onti na lang magkaka-warrant of arrest na tayo. Engineer Mike, alam ko nga panood mo to. Sabihin ko lang sa'yo na makakatakbo ka ngayon pero hindi ka makakatago sa mata ng batas. Ngayon, move forward tayo. Maraming nagtatanong, maraming gumugulo sa isipan namin. Hindi kami pinapatulog nitong problema na to, pero we wanna move forward. Napag-isipan namin ni Carlin na siguro ito na yung oras para itong lupa na nasa likod namin muli natin buuin, mami. Kasama ko pala yung buong BG ngayon. Tol, pinatawag ko kayo dahil napag-isipan namin ni Carlin na ito na yung moment para pagandahin ulit yung bahay. Yan. Boy, huwag kang mag-alala, kami na magbubungkal. Ikaw lang. Uy, hindi tayo magiging construction worker. Unti-unti lang. Dahil magkakaroon na tayo ng bagong susunod na magiging contractor ng bahay. Siguro kailangan natin, G, ng temporary house para mabantayan yung bahay. Unang-una, kakailanganin natin, siguro pwede na tayo sa bahay TV. Ay, pwede yun boy, chillin. Hindi yun, kung mag-alala bossing, Okay, Mike, palalakasin ko yung loob mo. Isipin mo na lang, tignan mo yung Taal Volcano. Di ba dating brown siya nung sumabog siya? Lumipas ang taon, na-renovate siya. Tama! Na siya. Ganda Parang ng- ito lang din yun ngayon. Ganda lang mo nga, no? Lilipas ang taon, pero mas gaganda pa siya. Tama. Ayan, tinawag ko talaga kayo, G, para samahan nyo ako dito sa mission na to. Na offline, linisin, pagandahin, at unti-unting ibuo ulit itong bahay na to. So, step 1, magkaroon tayo ng maliit na bahay dito. Yes, Batangas kami ha! Boss, kanan ka ba? Kanan ka? Pagano'n ako, pakaliwa. Batangas Kanan kami sa baba ka. Loli si boss, mukhang hindi makakakit yung kotse.
Naghiwa-hiwalay na kami para mas mapabilis ang paghahanap namin ng tambayan na bahay kubo. Alright mga kaibigan, so ang mission natin is doon sa taas kasi sa Labon, nasa baba. Maghahanap tayo ng malupit na kubo. Kasama natin si boss ngayon, nandun si boss oh. Tama, tara. Ano natin, bulan natin si boss. Pangit yung sasakyan mo. Ano natin si boss. Ako nababangga. Hanggang sa likod si boss. Hindi maganda kapag marami kang markata at saka mga tropa. Mas mabilis ka makakapag-move on sa problema mo. Di ba, G? Hoy, alam mo, no matter what happened, andito lang kami para sa inyo, G. I'm just living life in Tennessee, and I'm trying to catch a steamboat on time. Kubo daw kasi ang hanapin natin. Kailangan yung hanapin natin kubo. Maganda na. Here I come. Wala naman yatang kubo dito eh. Can't you see? Boss, maghay muna kayo dyan, boss, oh! Ayan, mga tropa natin dito sa Tanawan. Si Kailin, sobrang sakit ng ulo. Paano? Hinagulgul ba naman yung pagkarating sa bahay? Ang lakas ng iyak, grabe. Eh kasi kung hindi ko ilalabas yun, sasakit ang puso ko. Kaya nang gigigil ako dyan kay Engineer Mike. Tingnan mo ginawa mo sa asawa ko. Tuntukin ito eh. Pinipilit lang namin maging masaya. Kita mo si Carlin, sobrang grabe yung iyak. Naiiyak na rin ako pero tinatago ko lang. Gusto ko maging masaya kahit hindi. Pagkarating ng warrant pa pare sa kanya, para na siyang naka-charge ni Barat Room. Alam mo yung charge ni Barat Room, G? Wala ka ng takas. Tutumbuhan ka sa pwet doon. Makulit ka. Ito, lokal oh. Ito, pre, lokal yan, pre. Baba mo, pre. Uy, saan nakabili ng kubo, uy? Ay, doon pa sa talaga pa. Malayo pa yun? Medyo malayo pa. Nandiyan si Erwin, pre, nagtatanong sa mga tropa natin dito. Sila po no? Diretso lang daw, diba? Diretso lang. Oo, diretso lang. Marami daw kubo doon, pre. Naunahan tayo nun. Huwag na laban yun eh. Huwag kang mag-alala, pangit pumili ng kubo yan. Pagandahan pala ng kubo na makikita ito, par. Pero ay ito. Ito po, meron na. Ano naman, may Paris yan eh. Saan ba yung may mga, alam mo yung kubo na ano, portable boss, na nagbebenta nun, may alam ka ba? Ito picnic group. Papuntang picnic group daw. Picnic Grove. Ay, thank you boss. Kami magtanong kaya, thank you kaya. Mamimili ka na lang, boy. Kung may pinto o open area lang. Alright, may nakita na tayong spot na punong-puno ng puro kubo dito. May kwarto rin, boss? Oo, yan po. Pre, bahay na, naging kubo pa. Halika na, pasok ka na dito. Hey, G, ito pwedeng tambay. Hindi lang tambayan to, Double Brad. check yan, boy. Takduhan pa yan, oh. At sige, hanap tayo. For everybody yung hinahanap natin na kubo, yung pwede magpahinga buong tropa. Naku, nandun na si Bon, naunahan tayo. Namimili na si ate oh. Ay, Brad, dito, masarap tumambay dito, G. Kaya magkano sa ganito? 35 po. 35 kaya. 30, boss. Kaya, boss. 35 kaya. Oh, last price, 35K. 33. Kunin namin ngayon. Boy, 33 daw. 33? Hindi nga, boss. Hindi na namin kukunin. Ano, G? Tawagan na natin sila. Hoy! La! Ang bilis naman! Naku, nakakita na sila Bon. Sobrang dami dito sa Tanawan. Mababa kami dyan! Oh, baba na kayo dito. Ayun lang, oh. Grabe naman, ang bilis naman makahanap. Namimili na kami dito kung ano yung kukunin namin. O sige, baba kami dyan boy, bababa kami dyan. U-turn lang kami. Sige, baba na kayo. Ano yun? Ang bilis. Ganun lang kabilis, pre. May bahay na tayo. Bahay na, naging kubo pa. Pala, yan na lang pinagawa mo eh. 8 million mo. 50 ang ganyan, lagpas pa. Well, I always stare at the blinding sun. It's never gonna bother me. Pre, buhatin na natin yung temporary house natin. Never gonna bother me. Well, I always take the hard way down. I'm never gonna learn. I'll never come around. I don't know, but it's never gonna bother me. Kuya ko yung nag-gym dito, ako yung di nagbubuhat. So you better not walk down the alleyway, 'cause a man with a 45
better not play with a gambling man. Yung bahay natin, bit no. Pati yung mga bata excited eh. Tapos pagkarating nila sa bahay natin, ay, pangit. And you better not run from a police car, cause you might get in trouble with him. So you better not walk down the alleyway, cause a man with a 45. Alright, nandito na yung kubo natin. Kasi may problema tayo. Medyo hindi pantay yung lupa, kaya ito gagamitin natin graba. I'm sitting here in a chicken store, got a toast Pag ganun, tapos pag ganun, tapos pag ganun. is making me an offer I can't turn down. Alright, so andito na yung pinaghirapan nating isang araw lang na kubo. Pakita ko kay Carly. Nandun na yung kubo natin. Ready na. Tingnan mo na, silipin mo na. Tara. May bahay na tayo. Ha? May bahay na tayo. Parang hindi to bahay. Tambayan lang, lablab. Hindi ka na, silipin natin. Ito na ang official na tambayan ng BG na kubo. I'm scared to interrupt your late night strut. I must have Ano, kamusta? Ganda boy. Pwede na? Pwede na mag-overnight. Alright, level 1 to ng proseso ng bahay na papagawa natin. May kasabihan nga tong kubo na to. Dream big, pero start small. Yan. Oo yung boy. Boy, dadagdagan ko na boy. Mag-aambag na ako ng ilaw dyan. Akin na ang ilaw. Wow. Kama sa akin. Kama. Pwede. Boy, sa akin swimming pool. Kasi may cottage na tayo, dapat meron din tayong mini swimming pool. Oo, unti-untiin natin yan, boy. Ako, ba't pupunta tayo dito? Pagkain. Pagkain. Rep, pwede rep Sa stop. akin, nakita mo yun. CR yan. Gagawin ko CR. Oy, CR. Mortalet, no? Mortalet, pwede. Pero boy, sa ngayon, boy, kubo pa lang yan. Pero abangan nila kung ano yung susunod yan. Guys, unti-unti natin bubuin ulit itong nasirang plano. Unti-unti nating aayusin, papagandahin yung pinapangarap natin na bahay. Sa ngayon, pag maiksi ang kumot, bumuluktot, kubo muna. Palakpakan natin ng bawat isa. Tsaka pre, masaya kami dahil masaya ka na. Konti. Konti, medyo masaya na ako ng konti. Na napawi ang kalungkutan. Happiness Konti. level 1. Ito na, BG. Stick together, BG!